everyone. So, ang Bible verse po natin for today is Philippians 3:20. So, ito ay isinulat ni Pedro para sa mga mananampalataya sa sa Philippi. But our citizenship is in heaven and we eagerly awaits the Savior from there, the Lord Jesus Christ. So, sa Tagalog, sapagkat ang ating pagkakamamayan ay nasa langit. Mula roon ay hihintayin naman natin ang tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo. So, ano ba yung Philippi? So, yung Philippi, siya yung city or ginawang colony ng Rome na colony yan ng yung Rome malayo. Yung Philippi is part ng Greece. So, yung Rome is part ng Italy. So, Caesar Augustus, ipinangako niyang lugar para sa mga sundalo niya, sa mga military niya, magiging land or kampo. So, kung dito sa Pilipinas, di ba merong inilaan na pabahay para sa mga kasandaluhan. Yung unang panahon kasi after ng gera, years and years, ang tinatagal ng gera dati ay mga sundalo. After nun, saan sila titira? Saan tutuloy? So, pinapangakuan sila ng land. At itong land na to na Philippi, ito ipinangako sa mga kasandaluhan ng Rome. Yung mga Christians dito, sinalitan ni Pablo at sinasabi nila na yes, colonize kayo ng Rome. Yung citizens nyo is Roman. Pero tandaan nyo kayo ay na kay Kristo. Kaya yung citizenship nyo is in heaven. Huwag nyo isipin na Roman citizens kayo. So, ito yung sinulat ni Pablo para sa mga Christians. Ang pagkamamayan nyo ay na kay Kristo sa langit. You are heavenly citizens. So, the first teaching is tatlo to. Ito yung first. Heaven is a dwelling place for heavenly being. So, ito'y tahanan ng mga anghel, ng mga spirits na spiritual beings. Yung mga angels, kasi iba't ibang klaseng uri yan. May seraphim, cherubim, at ibang klase pa. So, may medyo critical pag-aralan. Kasi lampas to sa isipan natin eh. Pag tinignan mo yung mga visions ng mga propeta, ng mga angelic beings na maraming mata, kakaibang creatures, diba? Iba kakaiba yung mga living creatures. But the heaven, that is a dwelling place ng mga heavenly beings. Tayo po, bilang tao, hindi tayo nilikha ng Diyos para sa heaven. Tayo ay earthly beings. So, yung heavenly beings ay para sa heaven, yung earthly beings ay para sa earth. Kaya nga nilikha ng Diyos ang earth para maging tahanan ng tao. Kaya meron tayong laman, physical, diba? Perfect fit tayo sa earth. Nagkaroon lang ng pangat ang concept ng earth nung nagkasala sila Eva at Adan. But the original creations, mula sa Genesis chapter 1 and 2, laging sinasabi ng Diyos, like, it was good, it was good, it was good. Nung nilikha ng Panginoon Diyos yung creation, it was good. There's nothing wrong with the creation. Nilikha ng Diyos yung plant na maganda. At tahanan talaga ng beings. So, ito yung nire-restore ng Diyos. Yung fallen creation, ito yung i-restore ng Diyos sa pagbabalik ni Kristo. Heaven is our temporary home. Yung heaven, temporary home lang yan. It is not the final eternal home. It's a temporary. Why? Kasi pag ikaw namatay, pupunta ka sa langit. Yung spirito mo pupunta sa langit, diba? But there's something missing. May kulang. Ano yung kulang? Doon kasi sa heaven, yun yung tinatawag na intermediate stage. So, we can stay that for a while. But not eternity. So, ang promise ng Panginoon kasi siya'y babalik dito sa earth para i-restore at ayusin ng earth kasama ng mga spirit. And yung spirit natin ay babalik sa ating mga lupang katawan
At yung lupang katawan ay yung bubuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At yung spirito, magkakaroon ulit ng connection, mag-merge ulit dun sa flesh. That is the resurrections of the body. And Jesus Christ will dwell with His people for eternity. So, katapos-tapusan sa book Revelation, di ba? God dwells with His people and that is forever. Pangatlo, heaven colonizes earth. So, sa mga katuwid, yung earth is maging heaven din. So, kung gusto nyo tawagin heaven yung final lesson natin, or it doesn't matter, heaven is colonizes the earth, our final home. Ang problem sa earth, mga rebelde mga tao. So, ang ginawa ng Diyos, sinugo niya yung Diyos para magsimula ng pag-disciple sa iba't ibang bansa para muling babalik sa earth, sa planeta natin, para i-restore completely, tanggalin yung kamatayan, kasalanan, kasamaan, pagdurusa, at magkaroon ng complete healing. At yung earth, that is completely colonized by heaven. So, yung mga Pilipay, sinulatan yun ni Apostol Pablo, diba? Ay yung mga Roman citizens, kasi marami sa kanila nakatira sila sa Pilipay. They are meant to live in Pilipay, but hindi sila nakatira sa Rome. So, parang ganun din sa atin. Heaven, hindi talaga yun yung talagang tirahan. And the talagang tirahan natin is earth. And the task natin is to colonize the earth. Gawin parang heaven. At tayo, meron tayong access dun sa heaven. At yung creation is meron tayong access dun. And so Jesus Christ kasi babalik dito sa earth and He will dwell with us forever. So, we didn't know exactly what happened, but the sure thing of is this creation is fully restored. At napakaraming activities dito sa restored creation na meron tayo. And this is a beautiful place. Yung culture of heaven, matutupad mangyayari dito sa earth. Yung earth natin parang heaven din, na puno-puno ng pagmamahal, ng pag-iibigan, ng paggawa ng kabutihan. Earth will become the colony of heaven. And sabi nga dito, sa application is, yan, ito, natin yung application natin. Sa life natin, maganda na yung application natin sa buhay, kumbaga parang, ngayon pa lang, na natin, na ma-apply natin sa buhay natin, na ma-set natin sa mind natin yung renewed creation. At the same time, heavenize everything God's entrusted you. So, kung ano man yung pinagpala sa'yo ni God ngayon, is gawin mo yung best mo na it's a perfect creations of God. And offer all your activities as act of worship. Lahat ng bagay na ginagawa natin, it is for the glory of God. At tayo bilang creation niya, is magawa natin yung pinaka-the best then sa pag-iingay sa mga creation ni God. And hope this verse you learned something. Thank you everyone and God bless.